Naranasan mo na bang questionin kung totoo ba ang isang karanasan, alaala o persepsyon? O baka naman napaisip ka kung tama ba ang iyong paniniwala na matagal mo nang pinanghahawakan? Ang prosesong ito na sinusuri kung umaayon ang persepsyon natin sa realidad ay tinatawag na reality checking sa psychology. Ang reality checking ay tumutukoy sa cognitive process para ma-distinguish ang real sa imagination. Nakakatulong ito sa mga tao na i-verify ang kanilang mga iniisip, nakikita, at pinaniniwalaan batay sa objective evidence. Mahalaga ang psychological tool na ito para ma-maintain ang ating sense of reality at maiwasan ang mga false assumptions at delusions from taking hold. Ito rin ay fundamental aspect ng metacognition or thinking about one's own thinking. Hinahayaan tayo nitong makapag-reflect sa ating mga perceptions, maikumpara ito sa mga external information, at mai-correct ang anumang distortions bago tayo umaksyon. Ang prosesong ito ay maaring simpleng pagdo-double check kung na-lock ba natin ang pinto nang tayo ay umalis ng bahay. Ang mga simpleng tanong na ito ay maaaring makaapekto sa complex thinking na nakaka-influence sa ating biases, emotions, at misinformation. Ang reality checking ay essential cognitive skill na may impact sa various aspects ng ating buhay tulad ng decision-making, emotional regulation, mental health maintenance, at interpersonal relationships. Ang pagpapatibay din nito ay magbibigay sa individuals ng improved self-awareness, mental clarity, at overall good psychological well-being. Ang nararanasang difficulties sa reality checking ay hindi lamang limitado sa mga may mental health conditions at maaari ding magmanifest kanino man sa pamamagitan ng various cognitive at emotional strategies. Kung ang mga normal na tao na merong matinong pag-iisip ay maaring makaranas ng struggle during reality checking, paano pakali ang mga taong nakakaranas ng schizophrenia o psychosis? Hindi na nga ba kayang alamin ni Oscar Segundo Lopez Rodriguez ang reality sa mga hallucinations o delusions na kanyang nararanasan? Kaya nagawa niyang gawin ang bagay na tumatak sa history ng bayan ng Lolol? Noong July 12, 2012, dalawang teenager ang nakitang tumatakbo palabas ng isang antique shop habang humihingi ng tulong sa mga tao. Paulit-ulit din silang sumisigaw ng Estan matando ila mamita o pinatay niya ang aming ina. Dahil araw ng sweldo, punong-puno ng tao sa kalsada ng bayan ng Lolol. Kalaunan, natagpuan ng mga teenager si Sergeant Felipe Gonzalez na mabilis na pumunta sa tinuturong pinangyarihan ng sinasabing krimen. Doon nito nakasalubong ang isang lalaking papalabas din ng naturang shop. Tanga nito ang pugot na ulo ng isang tao. Itinataas pa ito ng lalaki at pinapakita sa mga taong nagdaraan na animoy isang tropeyo. Ang pangyayari ay nasaksihan din ni Mario Bravo na nagtatrabaho sa katapat nitong restaurant. Agad na inutusan ni Sergeant Gonzalez ang lalaki na itigil ang ginagawa pero hindi siya nito pinapakinggan. Napilitan din itong magpaputok ng 2 warning shot gamit ang kanyang service weapon. Sa halip na kumalma at sumunod sa utos, sinugod pa nito si Sergeant Gonzalez, tangan ang dugo ang palakol. Dahil sa naging aksyon nito, napilitan ang pulis na barilin ang lalaki na agad nitong kinamatay. Agad na nagsagawa ng initial investigation ang mga pulis. Napagalaman na noong July 12, nag-travel ang 40 years old na si Maria Jose Reyes Moore, kasama ang kanyang 15 years old na anak na babae at 19 years old na anak na lalaki. Papunta sila sa Fundo Carelena, sa Bucaruca area sa Paredons, na nasa probinsya ng Cardinal Caro, para magbakasyon at bisitahin ang ilang kamag-anak sa lugar. Ang asawa at 2 pa nitong anak ay sinasabing nakaplanong sumunod sa kanila later that day. Bandang 1:00 ng tanghali, nagdesisyon ang ginang na huminto sa bayan ng Lolol. Huminto ito sa Los Alerces Street 145 at pumasok sa isang antique shop, kasama ang anak na babae, habang ang isa pang anak ay naiwan sa loob ng sasakyan. Makalipas ang halos 5 minuto, wala di umanong kaabog-abog na sinabunutan ng isang lalaki ang ginang sa kawalang-awang pinagsasaksak. Ang anak nito ay mabilis na tumakbo palabas ng shop para magsumbong sa kapatid. Nang bumalik, naabutan nila ang severely injured na ina na nakahandusay sa katawan ng nakataob na malaking puno sa likod ng tindahan. Nasaksihan ng magkapatid kung paano pinutol ng lalaki ang ulo ng ginang gamit ang isang palakol. Si Maria Jose Reyes Moore ay ipinanganak noong June 25, 1966. Ito ay isang physical education teacher sa Vitacura na nasa Santiago Metropolitan Region.
Natapos nito ang kanyang secondary education sa Colegio Villa Maria noong 1984. Si Maria ay kinasal sa isang magsasaka na nagngangalang Wenceslao Fernando Montero Sanchez noong December 4, 1989. Ang pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan ng 4 na anak. Ito ay nagtrabaho bilang physical education teacher sa Colegio San Francisco de Assis na nasa bayang ng Las Condes. Ang ginang ay nag-resign sa trabaho para makapag-focus sa kanyang pamilya. Sa kaparehong araw na naganap ang murder ni Moore, siniyasat ng Labocar o Laboratorio de Criminalistica de Carabineros o Carabineros Laboratory of Criminology ang naturang antique shop. Dahil sa pertinent investigations, natagpuan ng grupo ang katawan ng ginang. Pumunta rin si Prosecutor Carmen Gloria Agurto sa mismong crime scene. Kinumpirma ng El Diario de Cooperativa ang pagkakatuklas sa isa pang biktima sa loob ng property. Ang ulo nito ay natagpuan sa loob ng bahay, habang ang katawan nito ay nakalibing sa likod bahay. Ang biktima ay nakilala sa tulong na rin ng forensic fingerprints. Ito ay si Juan Rene Duarte Becerra, 56 years old, na magsasaka. Ito ay pinanganak noong January 7, 1956 sa Lolol na nasa probinsya ng Colchagua, sa O'Higgins Region. Ang lalaki ay nagtrabaho sa loob ng 20 years bilang seasonal worker sa Viña Casa Silva Estate na nasa San Fernando. Nang ito ay pinaslang, sinasabing ang lalaki ay katatapos lamang mag-undergo ng surgery, kung saan tinanggal ang hernia sa kanyang gulugod. Ang kalunos-lunos nitong sitwasyon ay nagpapakita ng brutality ng krimen. Ang mga ito rin ay very similar, parehong pinutulan ng ulo at magkahiwalay na inilibing ang dalawang parte ng katawan ng mga biktima. Napag-alaman ng mga otoridad na noong July 10, 2012, sinasabing binisita ni Juan Duarte ang naturang antique shop para mamili ng mga bakal. Maraming saksi ang nagsabing nakita nilang magkausap si Duarte at ang may-ari ng shop bandang hapon ng kaparehong araw. Ayon sa Carabineros de Cele, na isang Chilean military police, sinaksak di umano ng lalaki si Duarte sa kanyang likod bago pinutulan ng ulo. Naniniwala din ang mga ito na sinubukan ni Duarte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Itinago nito ang putol na ulo ng lalaki sa isang antik na kahon habang ang ibang parte ng katawan nito ay inilibing sa ilalim ng malaking bato sa bakuran ng tindahan. Nang sumunod na araw July 11, nag-file ng presunta disgrasya o disappearance report sa Lolol Police ang pamilya ni Duarte. Patuloy pa rin ang pagsusuri sa lugar para sa mga possible victims at karagdagan pang evidence. Binisita rin ng Labocar at Grupo de Operations Policiales Especiales o Group of Special Police Operations ang mga dating tinirhan ng may-ari ng antique shop sa Las Palmas, pero hindi na sila nakakita pa ng iba pang labi ng tao. Dahil sa pangyayari, naniniwala ang mga otoridad na posibleng ito rin ang nasa likod ng pagkawala ni Manuel Fuenzalida Peña. Ang lalaki ay taga-Pumanque na nasa lalawigan ng Colchagua. Sinasabing huli itong nakita na nakikipag-usap sa may-ari ng shop noong March 2012. Pero wala silang matagpo ang mga evidence na magpapatunay nito. Ipinahayag din ni O'Higgins Region Public Prosecutor Luis Toledo na magbibigay ng psychological assistance ang Ministeryo Publiko sa mga anak ni Reyes dahil nasaksihan ng mga ito ang karumal-dumal na krimen ng kanilang ina. Sa patuloy na investigasyon, kinilala rin ng mga otoridad ang katauhan ng nabaril na suspect. Si Oscar Segundo Lopez Rodriguez ay ipinanganak noong November 1, 1972 sa bayan ng Lolol na nasa lalawigan ng Colchagua sa rehiyon ng O'Higgins. Ang kanyang mga magulang ay sina Oscar del Carmen Lopez Araya at Osvaldina de las Rosas Rodriguez Espinosa. Ang lalaki rin ay kilalang hippie sa lugar dahil sa magulo nitong itsura na may balbas at mahabang buhok. Nagpakasal si Lopez noong August 31, 1992 sa Santa Cruz. Ang asawa nito ay si Sandra Andrea Poblete na ipinanganak noong August 16, 1973. Ang pagsasama ng dalawa ay biniyayaan ng isang anak na lalaki. Si Oscar Lopez ay nagsimulang mangolekta ng mga lumang lampara, gulong ng cartwheels, at mga bakal na gates noong 1997 nang lumipat ang pamilya sa bayan ng Los Boldos na isang rural area malapit sa Santa Cruz. Hindi nagtagal muli silang lumipat sa Los Robles na 6 kilometers lamang ang layo sa urban center ng Lolol. Noong August 2009, muli silang lumipat sa Las Palmas na 3 kilometers mula sa sentral ng bayan ng Lolol. Sa panahon ng pananatili nila sa lugar, ang mga ito ay 3 beses na lumipat sa magkakaibang bahay.
Matapos ang February 27, 2010 earthquakes, sila ay muling lumipat sa isang old adobe house na located sa harapan ng Lolo Firefighters Bureau. Noong March sa kaparehong taon, nagsimula itong mag-establish ng isang antique shop sa harapan ng kanyang bahay. Ayon pa sa ilang nakakakilala sa lalaki, ito ay mahilig sa mga anime at movies na merong fighting scenes, tulad ng Kill Bill. Meron din itong special predilection sa mga espada, palakol at kutsilyo. Sa kasamaang palad ang pagsasama ng mag-asawa ay nagtapos sa divorce noong April 6, 2011. Sa isang article na napublish sa regional newspaper sa El Mundo Rural noong April 2012, si Lopez ay describe bilang modest man na nagtatrabaho ng marangal. Ito rin ay naging devoted sa mga lumang bahay para magsalba ng mga antiques, saka ito ibinebenta sa mga mayayamang tao matapos kumpunihin. Ang lalaki rin ay madalas nakikitang nagbabike habang ang aso nitong si Valentin ay nakaangkas sa kanya ng nakatayo. Ilang kapitbahay ni Lopez ang nagsabing ito ay nakakaranas ng mystical delusions. Meron din umanong pagkakataon na sinasabi nitong siya ang mesaya na sasalba sa mundo. Hindi rin lingid sa kaalaman ng mga local resident na ito ay gumagamit at nagtitinda ng marijuana. Matapos ang mga karumal-dumal na krimen, si Oscar Segundo Lopez Rodriguez ay sinimulang tawagin ng local media na Monstruo de Lolol o Monster of Lolol. Noong July 13, 2012, kinuha ng pamilya ni Maria Jose Reyes ang kanyang labi sa Servicio Medico Legal sa San Fernando, kung saan sinagawa ang kanyang autopsy at dinala sa Vitacura, sa Santiago Metropolitan Region. Kinabukasan matapos ang misa na pinangunahan ni Father Osvaldo Fernandez sa Parokya San Juan de Apostol. Ang labi ng ginang ay crinimate at inilibing sa Parque del Recuerdo Cemetery. Ito ay sinasabing dinaluhan ng mahigit 1,000 katao. Ang labi naman ni Juan Duarte Becerra ay dinala sa bahay ng kanyang ina sa Lolol noong July 13. Kinabukasan, matapos ang evangelical prayer, ito ay hinatid sa kanyang huling hantungan sa local municipal cemetery ng bayan. Ang libing ay dinaluhan ng daan-daang residente ng Lolol. Ang labi naman ni Oscar Lopez Rodriguez ay kinuha ng kanyang anak sa Servicio Medico Legal sa San Fernando. Binurol ito sa bahay ng kanyang mga magulang sa Los Boldos. Inilibing ang lalaki kinabukasan July 14 sa sementeryo ng Santa Cruz. Marami rin ang nakiramay sa pamilya, pero kapansin-pansin na hindi umattend ang dati nitong asawa. Ayon sa prosecutor's office, walang anumang demonstrable medical history ng possible psychiatric illness si Oscar Lopez, pero hindi rin matukoy kung ano ang motibo nito sa pagpatay. Hiniling ng Public Prosecutor Office ng Santa Cruz na magsagawa ng psychological autopsy ang Investigation de Organizaciones Criminales o Department of Investigation of Criminal Organizations para malaman ang dahilan kung bakit pumatay si Lopez. Ginawa rin ang profile ng suspect base sa mga interviews na nakalap mula sa mga taong nakakasalamuhan nito, ganun din sa mga impormasyong nakuha sa crime scene. Ang psychological autopsy ng double murderer ay ginawa ng OS9 ng Carabineros. Ang psychological autopsy result ay sinapubliko noong July 25, 2012. Kinumpirma ng psychologist na si Maria Luisa Diaz na lahat ng evidence ay nagtuturo na si Oscar Segundo Lopez Rodriguez ay nagsasuffer sa transitory psychosis, mystical delusions, at bizarre behaviors. Meron di umano itong naririnig na mga fictitious voices na siyang nag-uutos sa kanya na gawin ang mga krimen. Ang pagputol din umano nito sa ulo ng kanyang biktima ay maaring irrational component ng black magic practice o ritual act. Ang 26 years old na si Sergeant Felipe Gonzalez ay nakatanggap din ng psychological evaluation. Ang kanyang action ay inimbestigahan kung naaayon sa batas ng Carabineros authorities. Ayon sa pahayag na ibinigay nito sa La Segunda newspaper noong 2012, nakakatakot di umano ang ilang minutong paghaharap nila ni Lopez. Ayon pa dito ang lalaki di umano ay may sakit sa pag-iisip at ang ginawa niya ay last resource para madepensahan ang sarili. Ang kwento ng buhay ni Oscar Segundo Lopez Rodriguez ay nagpapakita kung paano ang kaisipan ng isang tao ay may kakayahang mag-drift ng malayo sa katotohanan dahil sa mental illness. Sa kabila ng mga pinapakita nitong sintomas ng lumalalang sakit sa pag-iisip, wala pa rin kumilos para ito maagapan hanggang sa naganap ang mga karumal-dumal na krimen. Nagdemonstrate ito ng fragile boundary sa pagitan ng delusion at reality. Ang mga brutal crime ay kadalasang kabayaran sa pagbaliwala sa mga taong nagsasuffer in silence.
Pinakita rin ito ang terrible truth na minsan ang pinakamapanganib na mga tao ay hindi criminals, kundi ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ng komunidad.